She did that. Bahagya akong napatingin sa gawin ni Marcus nang marinig ang boses niya na parang gulat na gulat. He is talking to someone over his phone. Patay mali siya rin ako na yumuko agad nang mapagtanto na parang ako ang topic nila ng kausap niya ngayon. Paano ko masasabi na hindi ako, kung makatingin siya sa akin, parang gusto niya akong sunggaban ng sermon kahit may kausap pa siyang iba. At alam ko na kung sino yun malamang, si Natalie yun. Okay, thanks for informing me. Yeah, I will. Narinig ko ulit ang sinabi niya. Mukhang tapos na ang usapan nila ng kausap niya kaya nagmadali na akong tumayo sa kinauupuan ko. Tapos na rin naman akong magtupi ng mga nilaban ni nanay kaya isinalansan ko na lahat at nagmadaling iakyat sa taas ng bahay. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating ako sa kwarto ni Angelo. Wala siya dito ngayon. Lumuwas siya ng Maynila para mag-report sa kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Why did you do that? Napamura ako dahil sa gulat nang marinig ang boses ni Marcus. Binalingan ko siya agad na nasa likuran ko lang. His expression was a bit intimidating. Pinaningkitan ko siya ng mga mata ko bilang ganti sa gulat na naramdaman ko. Pinag-cruise niya ang kanyang mga kamay bago sumandal sa dingding na amakan. Mukhang matibay pa naman yun kaya kayang-kaya pa siyang saluhin nito. Nagmumukhang expensive siyang tignan sa tuwing napapadikit siya sa mga bagay dito sa bahay namin. Hindi niya kinalakihan na tumira sa ganitong klaseng bahay pero simula nang magkahiwalay kami hanggang ngayon, nakasanayan na rin niyang matulog sa matigas na higaan. Natuto rin siya sa mga gawaing bahay. Ibinalik ko ang atensyon sa mga damit na pinapatas ko sa damitan ni Angelo at hindi ko na sinagot ang tanong ni Marcus. Alam ko ang tinutukoy niya at ano naman ngayon sa kanya. Kahit kampihan niya pa ang babaeng yun, wala akong paki. Narinig ko ang malakas niyang pagbuntong hininga. Naramdaman ko rin ang paglakad niya palapit sa gawi ko kaya nilingon ko na siya. Bukas pa ang pintuan kaya di bale nang huwag siyang sitahin. Bakit ka nakipagkita sa kanya kahapon? Yun ba ang dahilan kung bakit hindi ka sumama sa amin pauwi dito? Hindi siya sumuko sa pagtatanong kaya napasinghap na ako. Hindi ako makakalusot sa kanya. Walang masarna kung makikipagkwentuhan ako sa kanya. She's nice and I like her for you, pero hanggang sa isip ko na lang ang panghuling kataga na yon. Tumango siya bago niya pinaghiwalay ang magkabilang hita at doon ipinatong sa bawat parte ang magkabila niyang mga siko. I heard that you confronted her. Walang masama sa mga kinumpronto ko sa kanya, Marco. At Staka, hindi naman daw siya threat kaya tinapos rin namin agad ang usapan namin, casual kong sagot bago lumabas ng kwarto ni Angelo. Sa totoo lang, kinakabahan ako sa bawat paninitig niya kaya nagtapang-tapangan ako. Ang hirap niyang takasan. Wala akong karapatan na questionin ang mga katanungan niya dahil karapatan niya naman talaga na magtanong. Lalo na at alam niya na hindi ko naman talaga kilala si Natalie. Pinagseselosan mo ba siya? Bigla na naman siyang sumulpot sa kwarto ko kaya halos mabitawan ko na ang hawak kong mga damit. Hindi niya talaga ako tatantanan. At ano ang isasagot ko? Oo, nako, oo, ay hindi. Hindi ko alam. Anong klaseng tanong ba yan? You can answer it right away, Angeline. Are you jealous? Ulit niya. Napalunok ako. Hindi. Wala akong karapatan, no. Diretso kong depensa bago isinalansan na lang basta ang mga damit ko sa tokador. May karapatan ka naman sana kung tutuusin, aniya na ikinatingin ko sa kanya. Nangunot ang noo ko habang tinatitigan siya. Halatadong gusto niyang tumawa kaso pinipilit niyang isantabi para huwag akong magalit. Kung, yun nga talaga. Gusto ko siyang batukan dahil sa mga sinasabi niya ngayon. Tama ka naman. May karapatan naman talaga ako dahil ina ako ng anak mo. Ayaw ko lang na may kaga sa oras mo ang anak ko kaya ko siya kinausap kahapon. Kaso masyado siyang mailap at malihim kaya hindi nasagot ang mga katanungan ko sa kanya pero ayos lang yun. Napangisi siya. Hindi ko alam kung ano ang dinali niya ngayong hapon para magmukha siyang high ngayon. Namumula ang magkabila niyang pisngi dahil sa pagpipigil niya na huwag mapatawa ng tuluyan. Tinignan ko siya ng masakit kaya inayos niya ang kanyang sarili. Namumula pa rin ang kanyang mukha. Parang naging Italiano siya bigla dahil sa kutis ng mukha niya. Yung tipo na naghahalo ang pagiging tisoy niya sa namumula niyang balat. Like she said, she's not a threat. She is. Alam ko na yan, putol ko sa kanya bago ko siya lampasan.
Kaso hindi ako nagtagumpay nang mabilis niyang hagipin ang kanan kong palapulsuhan. Tumambol agad ang dibdib ko nang mapaharap ako sa kanya. Halos tumama ang mukha ko sa dibdib niya at mabuti na lang, na-control ko ang katawan ko. Automatikong pumulupot sa biwang ko ang isa niyang kamay dahilan para mahapit niya ako palapit sa kanya. Namilog ang mga mata ko. Bumaba sa kanyang namumulang mga labi ang paninitig ko nang mapahapyawan kong tignan ang mabagal niyang pagkagat ng kanyang ibabang labi. Nanginang pa ito dahil sa laway na naiwan doon. Napalunok ako bago ihinang pabalik sa mga mata niya ang paningin ko. Play pretend as long as you want, Angeline. Mahuhuli rin kita, halos pabulong niyang sabi. Bahagya akong napapikit dahil sa mabango niyang hininga na tumama mismo sa ilong ko. I smelled his minty breath. Nanuyo ang lalamunan ko. Ay Diyos ko, naabala ko yata kayo. Taranta ang boses ni nanay nang marinig ko iyon. Leon din ang dahilan kung bakit bumalik agad ang wisyo ko. Naitulak ko bigla si Marcus. Mga batang ito hindi marunong magsarado ng pintuan. Tila dismayado na sabi ni nanay nang lingunin ko siya habang sinasarado ang pintuan ng aking kwarto. Huli na nang pigilan ko ang ginawa ni nanay dahil tuluyan na niyang naisara ang pintuan. Narinig ko ang malakas na tawa ni Marcus kung kaya't nilingon ko siya at sinama ng tingin. Tuwang-tuwa lang. Kinagabiha, matapos kong patulugin si Jelros, hindi ko maiwasan na hindi sumilip sa bintana at tignan kung sino-sino ang mga umiinom sa labas ng bahay. Dahil maliwanag naman sa labas ng bahay, nakumpirma ko na mga kaibigan pala ni Angelo Afig mga naruroon. Nandoon rin si Marcus at Angelo. Mukhang nagpa-inoti ang kapatid ko dahil na-promote siya sa trabaho. Medyo lasing na ang ilan sa mga kainuman nila kaya napapalakas ang boses habang nagkukwensyuhan sila. Hindi ko alam kung sadyang napatingin lang si Marcus sa gawi ko o baka naramdaman niya lang ang presensya ko pero sa halip na isarado agad ang bintana, hindi ko yun ginawa marahil nilabanan ko ang paninitig niya sa akin. Nahahalato ko na naparami na ang inom niya dahil namumunggay na ang kanyang mga mata. Nasundan ni Angelo ang paninitig ni Marcus kaya napatingin na rin ang kapatid ko sa gawi ko. Pilyo siyang napatawa kaya umiling-iling na lang ako sa kanapanguso. Biglang tumunog ang message tone ng cellphone ko kaya nilingon ko iyon sa pinaglagyan ko at agad na dinampot. Nakita ko na galing kay Marcus ang message. Atat ako na umalis sa kinatatayuan at natataranta na dinampot ang cellphone. Marcus, maingay ba kami? Napaupo ako sa kama matapos basahin ang kanyang text. Hindi ko alam kung ano ang reply ko. Biglang nag-pop up ulit ang sunod niyang message. Marcus, hey, are you getting sleepy? Maybe we should wrap up our drinks and end this night para makatulog ka na ng walang ingay. Gusto ko siyang silipin ulit para masenyasan na hindi naman sila maingay pero anong silbi ng load ko kung hindi ko siya re-replyan. Bago pa man siya makapag-text ulit, nagtipa na ako ng isasagot sa kanya. Ako, hindi naman masyadong maingay. Mahimbing na rin ang tulog ni Jelros kaya hindi na siya madyay gising. Napakagat ako sa ibaba kong labi pagkatapos kong may send ang reply ko sa kanya. Tumunog ulit ang cellphone ko. Nag-reply siya. Ang bilis niyang tumipal. Marcus, okay, you can sleep too. Malapit na maubos ang iniinom namin. Aakyat na ako pagkatapos namin. Napangiti ako sa hindi malamang dahilan. Parang binubungkal ng sandamakmak na bulate ang sikmura ko dahilan para mabitawan ko ang cellphone. Mabuti na lang at saka mabumagsak. Nakalimutan kong isara ang kurtina sa bintana kaya napatayo ulit ako. Sumeryoso ulit ang hitsura ko habang aksidente na napatingin ulit ako sa gawin nila. Nakatingin pa rin siya dito sa itaas kaya mabilis kong tinakpan ang bintana. Pinatay ko na ang screen ng cellphone at hindi na nag-abala pa na sagutin ang text niya kaso hindi ko pa naiipatong sa mesita ang cellphone ko nang tumunog ulit. Galing ulit kay Marcus ang message. Marcus, don't worry, baby, I'm not drunk. No need to check on me. Automatiko kong in-off ang cellphone ko bago humiga kaso napabangon ulit ako para uminom ng tubig. Pakiramdam ko kasi nanuyot ang lalamunan ko stock na uuhaw rin yata ang mga bulate sa tiyan ko kaya siguro sila nagwawala. Desisyon niyang papamu, pabulong kong imek habang nakatingin kay Jelros na mahimbing nang natutulog. Bandang 10:00 ng gabi nang maramdaman kong may mainit na hininga ang tumatama sa mukha ko kaya mabagal kong iminulat ang aking mga mata.
At sa tulong ng ilaw sa poste sa labas ng bahay, nakumpirma ko na si Marcus ang kaharap ko. Lihim akong napapikit ulit nang salubungin ko ulit ang hininga niyang naghahalo ang amoy ng toothpaste at ang natitirang amoy ng ininom na alak. Nasa kabilang tabi ko si Jelrus at sa dingding siya nakaharap. Dahil dun, nagkaroon ako ng pagkakataon na bumaling sa gawin ni Jelrus para makaalis sa harapan ni Marcus kaso hindi pa man ako tuluyang nakagalaw, hinila na niya ako palapit sa kanyang katawan. Mariin kong nakagat ang ibabang labi nang ipulupot niya sa bewang ko ang isang kamay habang ang isa naman ay naging unan ko. Bumaon sa leeg ko ang mukha niya dahilan para maramdaman ko lalo ang mainit niyang hininga. Bakit dito ka nahiga? Sa kwarto ka ni Angelo natutulog, pabulong kong paninirman sa kanya. Wala akong ideya kung tulog ba siya o hindi. Naramdaman ko ang paghinga niya kaya nagkaroon ako ng ideya na gising siya at nasa wisyo. Gumalaw ang kamay niya para haplasan ang tiyan ko. Kumalabog ang dibdib ko. Nagwawala ang mga bulate sa tiyan ko nang pagsabayin niyang igalaw ang labi niya at ang kamay na nasa tiyan ko. I miss you so bad, baby, missed my wife, paus niyang sabi. Kinilabutan ako sa sinabi niya kaya napakawang ako sa kanya kaso hindi ulit ako nagtagumpay nang hapitin niya ulit ako. Marco, lasing ka, impit kong suwi sa kanya. Nagpatuloy siya sa paghalik sa leeg ko habang gumagapang paitaas ng tiyan ako ang kamay niya. Naalarma ako kahit medyo nagugustuhan ko. Mali yun pero bakit gusto ko? Hindi ako lasing. I'm still on my sense, baby miss na kita kung alam mo lang. Marco, madyay gising si Jelrus. He is dreaming now baby kaya hindi siya madyay gising, aniya at walang sabi niya akong pinaharap sa kanya. Umuga ng konti ang cutter na hinihiga namin dahil sa puwersa na ginawa niya. Mariin akong napapikit dahil baka naramdaman iyon ni Angelo sa kabilang kwarto. Sisigaw ako kapag pinagpatuloy mo to, Marcus. Banta ko. Lumuwag ang pagkakahapit niya sa akin kaya medyo nakahinga ako pero bakit parang dismayado ako. Kung may relasyon sila ni Natalie bakit siya ganito sa akin? Naguguluhan ako kaya pati sarili ko hindi alam kung saan kakampi. I miss you, lamambot ang pagkakasabi niya. Mata sa mata kaming nagkatitigan. I can see through his eyes that he is telling what really he feels. Napalunok ako, nawalan ako bigla ng boses. Sinubukan niyang ailapit ang mukha pero lumayo ako. Napahinga siya ng malalim. Sino si Natalie? Nabigla ako sa sinabi ko. It's only I thought but I spoke it. Naging pala desisyon na naman ang bibig ko. Seryoso pa rin ang itsura niya at parang hindi man lang kinabahan sa tanong ko. She's not a threat to you, Angeline, if that's what you want to hear from me, Anya. Simula kahapon, yan ang palagi niyang sagot sa akin. Hindi ako kumbinsido. Baby, paus niyang antag sa akin. Itigil mo na nga yan, Marco. Inis kong sabi sa kanya. Pinipilit kong lumayo sa kanya pero di hamak na mas malakas siya dahilan para mas lalo niya akong idikit sa katawan niya. May suot siyang t-shirt pero ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang mabilis na kabog ng dibdib niya ay hindi rin nakaligtas sa pandinig ko. Hindi ako titigil. Kahit kailan hindi ako tumigil, not even once, Angeline. Makahulugan niyang simula. Napatingala ako sa kanya. Naramdaman niya iyon kaya napayuko siya sa akin. Dama po sa noo ang mainit niyang mga labi. Napapikit ako. Namiss ko yun at hindi ko yun dini-deny. Allow me to prove to you that I'm willing to risk everything just to be with you again, Angeline. Payagan ko ako na ipakita sa'yo na nagbago na ako, na ikaw lang at walang iba. Matagal mo nang napatunayan sa akin, Marco. Sobrang tagal ko nang alam na nagbago ka. Ako ang may mali kung bakit hanggang ngayon wala tayong usad. Pero sino si Natalie sa buhay mo? Ayaw ko ng sagot na hindi siya threat. Bigyan mo ako ng sagot na paniniwalaan ko Marcos. Sinubak ko ulit na ibalik sa usapan si Natalie. Ilang linggo na akong pinapapatay ng mga katanungan na yun at kung magtatagal pa na hindi yun masagot, baka maloka na ako. Napangisi siya. Hindi ko alam kung bakit ganun ang reaksyon niya. Nagseselos ka. Nagsalubong ang mga kilay ko habang tinatitigan siya habang nagpipigil ng tawa. Nakakainis dahil bakit ang attractive niya tignan. Nagseselos ka. Ulit niya at ngayon, tanong na talaga yun. Oo, nagseselos ako ng malala. Selos na selos ako kung alam mo lang.
Kung wala kang balak na sagutin ang tanong ko sa'yo, mabuti pang umalis ka na lang dito ngayon. Natalie is my closest cousin. She's my family, and she is always with me because we have to deal with something special. Hindi siya balakid sa atin. Pinsan mo. Yes, baby, kampante niyang sagot. Hinapit niya ako at halos ipasok niya ako sa loob ng katawan niya kung kaya't itinukod ko sa kanyang dibdib ang magkabila kong kamay. Hindi ko na siya napigilan ng dukwanggan niya ang labi ko. Kanina niya pa inaasam na masakop ang mga labi ko at ngayong nagtagumpay siya, parang milyong boltahe ang nanalaitay sa sistema ko habang sinasagot ang marahan ngunit malalim niyang halik. This time, I gave him permission to do what he wanted to do with me. Nagpapaubaya ako sapagkat gusto ko rin ito. Matagal kong pinangarap na mapasa kanya ulit at sa pagkakataong ito, hindi na ako uurong. Kinabukasan, pagkagising ko wala na sa tabi ko si Marcus at stalka si Jelros. Alas 7 pa lang naman at babagang umaangat ang araw. Pagkabangon ko ay siya ring pagpasok ni Jelros at nagulat ako nang makita siyang may hawak-hawak na isang bulaklak. Santa Maria iyon. Klaseng pinitas lang sa bakuran ng bahay. Napangiti ako saka ipinantay kay Jelros ang aking sarili. Bigay po, Papa. Napaawang ang aking bibig. Hindi ako makapaniwala na may nalalaman ng salita ang batang ito. Maya-maya pa ay pumasok rin si Marcus. May dala rin siyang isang bungkus na bulaklak. Halo-halo yun at alam ko na galing Leon sa bakuran namin dahil si nanay mismo ang nagtatanim ng mga yun. Nakakapag-init ng mukha ng basta niya ako halikan sa labi kahit alam niyang bagong gising pa lang ako't baliwala lang yun kay Marcus pero ako gusto ko sana na lumayo dahil nakakahiya kaso parehas na naagaw ang atensyon namin ng basta humagalpak ng pagtawa si Jelros nang mapagtantong hinalikan ako ng ama niya wagas siyang napangisi na tila animoy tuwang-tuwa sa nakikita. We have a surprise for you, saad ni Marcus at nagulat na lang ako nang basta niya ako piniringan. Marcus POV. I've been thinking her always. Kahit saan ako pumunta at kahit sino ang kausap at nakakaharap ko, okupado niya palagi ang kaisipan ko. She's always rent-free in my damn mind. Para akong nakikipaglaban palagi sa isang hangin na kahit anong gawin kong pagtaboy ay hinding-hindi pa rin siya umaalis. Halos 4 na buwan na ako dito sa Maynila pero siya pa rin ang nasa isip ko pinipilit ko na hindi umuwi sa Batangas para hindi siya makita kaso minumulto ako ng kanyang imahe. Damn! Those sweet smiles, those thin lips, and her innocent face was the most hitting me that my mind was going wild. Gising ka at hindi ka rin lasing pero hinayaan mo siya na tabihan ka. Hindi makapaniwalang question sa akin ni Jersey. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya sinabi ko rin sa kanya agad ang nangyari nung gabi na naramdaman kong may isang babae na tumabi sa akin habang nakahiga na ako sa aking kwarto. I thought I was dreaming that night, paliwanag ko. Humalaklak ng malakas si Jersey dahilan para mapatingin sa gawin namin ng ibang staff ko sa bar. Ayaw niyang maniwala sa akin. Well, totoo yan dahil simula nang makita ko si Angeline, gabi-gabi na siya sa aking panaginip. Nagtataka rin ako kung hindi ba siya napapagod. Totoo yun. Ang buong akala ko nung gabing iyon ay panaginip ko lang. I was dreaming that she's beside me. Nasa tabi ko lang siya at umuupo lang. Niyang gumalaw ay hindi niya magawa pero kalaunan hanggang sa sumapit ang umaga, nagising na lang ako nakatabi ko na siya and not wearing anything. Damn! Para akong sinabuyan ng malamig na tubig ng madatnan kami ni Dad na ganun ang ayos. You are old enough to know the truth Marcus but you always insisted that you didn't touch her but the evidence shouting so loud. Huwag mo akong pinagluloko dahil mas matanda ako sayo. Marry her and give her a child. Wala akong pakialam kung hindi mo siya mahal, pakasalan mo siya sa lalong madaling panahon. Nanatiling nakaawang ang bibig ko nang marinig ang sinabi ni Dad. Hindi ko magawang baliin ang sinabi niya dahil kitang-kita kong desperado siya sa kanyang sinabi. Kahit alam ko na matindi ang attraction ko kay Angeline, hindi ko pa rin yata kaya napakasalan siya dahil lamang nakita kami ama ko na magkatabi sa lisang kama. Walang may nangyari sa amin. Alam ko yun dahil hindi ako lasing. Nakainom ako pero hindi ako lasing. Kumuyam ang mga kamao ko nang makaalis si Dad. I can't. Ayaw kong sundin ang sinabi niya, FK. At sasabihin pa niya na anakan ko si Angeline. Minor de edad pa siya at hindi ko kayang pumitas ng isang prutas na hindi pa hinog.
Pagbalik ko sa Maynila, iritado pa rin ako at hindi makapaniwala. Lalo na at kasama ko na si Angeline. Ngayon na may ginawa siya na hindi ko matanggap, nawala bigla ang pagkahumaling ko sa kanya. Napalitan ng pagkasuklaman at galit ang lahat ng yun. She threw me a miserable life. Miserable na naman talaga ang buhay ko pero mas lalo niyang dinagdagan iyon. I hate her. She is desperate. Yan ang tingin ko sa kanya dahil kahit anong pilit ko sa kanya na wala talagang nangyari sa amin nung gabing yun, pinipilit niya rin na meron. She is out of her mind at hindi niya alam kung anong gulo ang pinasok niya. Love was never part of the agreement, so don't expect me to love you back, Angeline, mariin kong sabi sa kanya pagkabalik namin sa kondo ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko simula nang ikasal kami kanina. I'm imagining a wedding to someone who deserve my love at hindi yun kabilang sa mga pinapangarap ko. Yes, she's part of my delusional thought but not in this kind of situation. Biglaan niya akong sinakal na dapat ako ang may karapatan na gumawa nun sa kanya, but not in physical ways though. Weeks passed and I'm still mad at her. Ni hindi ko siya magawang tignan mata sa mata o kahit kausapin na parang normal lang dahil pilit ko na kinokontrol ang sarili na huwag siyang bigyan ng dahilan na matakot sa akin. Matindi ako magalit at nakakapagbitaw ako ng masasakit na salita at ayaw ko ng ganun. 2 years agreement at kapag natapos yun, pwede na siyang makawala sa pudor ko. Yun ang napagkasunduan namin. When month already passed, she always having a good time working household chores here at my unit. Nagluluto siya, naglilinis at parang sinisikap niya na gawin ang trabaho ng isang may bahay. One night I saw a food in the table. Laing yun at alam ko na niluto niya yun. I can't help it but smelled it cause why not? Mabango eh. Nakakatakam at nakakapaglaway. I can't believe na naubos ko yun without thinking what would she say if she found out na kinain ko ang gulay niya. Tinapan ko na lang sa basurahan ng Tupperware na pinaglagyan niya para masabi niyang hindi ko gusto yon. She's a nice cook, I can't deny it. Talk to me, Lady mariin ko siyang tinitignan habang kabado humarap sa akin. Sa sunod na buwan ay 19 na po ako, sir. Hindi na ako bata para tawagin niyo ng ganon. At saka tungkol sa ibinili niyo, hindi naman ako ulyanin para makalimutan ang sinabi niyo. Bibili lang talaga ako ng napkin kaya lumabas ako. Matapang at walang takot niyang pananagot sa akin, lihim akong namangha dahil sa katapangan niya. Sorry, naningkit lang ang mga mata ko sa kanya. She is trying to run away from me. Palagi niya na lang ako tinatakbuhan kapag alam niyang magkakasagutan na kami. I held her hands bago pa man siya makalampas sa akin. I tried to be intimidating para mas lalo siyang mailang sa akin at sabihin ang totoo but damn, her thin lips distracted me again. So, hindi ka buntis. Pagkukumpirm ko, nawalan siya lakas na sagutin ako. Hindi ko naman sinasabi na buntis ako. May, nangyari lang sa atin pero hindi ako buntis. Sunod-sunod niyang despensa. I calculated the moves of her eyes. Hindi siya makatingin sa akin. Hinapit ko siya para mas lalo siyang makalapit sa akin. Ano ang ibig niyang sabihin? Nabaog ako. So ang ibig mong sabihin? Na mahina ang sperm ko dahil hindi kita nabuntis. Is that what you mean? Wala akong sinabi na ganon, katwiran niya. Napatingin ako sa mga labi niyang medyo nanginginig. I can't help it but to kiss her right away. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Tumugon siya pero parang nangangapa. Damn, she's innocent. Damn it, Angeline, kiss me back. Iritado kong utos sa kanya na sinunod niya rin kaagad. Automatiko siyang tumugon hanggang sa igil ko siya padiin sa dingding. I'm exactly turned on, FK. Get inside your room and lock your door. Nahimasmasan rin ako bigla nang mapagtanto na mali ang ginagawa ko. This is not me even though I want to own her. Pinunasan ko ang palibot ng aking bibig na parang narurumi sa kanyang mga laway na naiwan. Pero palabas lang yun. I can't do that. Her sweet saliva was my favorite juice to taste as of now. Nagsalubong ang mga kilay ko nang makita na pinunasan niya rin ang paligid ng labi niya. She's taking back what I did. Wala ka palang binatbat kumpara sa mga dati kong kahalikan, sir, mariin niya sabi bago pumatikar papasok ng kanyang kwarto.
Sa halip na magalit, napangisi na lang ako dahil sa angkin niyang katapangan. Nagawa niya pa ako na ikumpara sa iba kahit halata daw naman na ako ang fisher kiss niya. Naiiling akong napaupo sa sofa and thinking what I found out. She had her period and it means tama nga ang hinala ko. She's not pregnant. Lihim akong napangisi sa kadahilanan na nagsisinungaling lang siya sa akin. Mas lalong umaangat ang mga hinala ko sa kanya. Why she did that to me? May plano ba siya sa akin? She wants money. Pero hindi rin Katie walang lubos na ni Dad ang nanay niya at lahat ng kailangan nila ay binibigay ni Dad. Sa tinagal-tagal na naninilbilan sa mansyon ang mga Ignacio, ni minsan wala pa silang nagawa na ikakahiya nila. But this young lady, hindi ko moari kung trip niya lang ba ito o sadyang may pinaplano siya. Ako na ang maglilinis ng kalat ko. Bumalik ka sa kwarto mo at ayusin ang mga gamit mo. I tried to calm my voice while pushing to her room. Gulat na gulat siya nang makita ko. Bakit ko aayusin? Umuwi ka na lang muna sa inyo. Mas mabuting doon ka na muna. Hindi siya nakagalaw. As long as I controlled myself, gagawin ko ang dapat. Palagi na lang kami nag-aaway because of my jealousy. Ayoko, dito lang ako sa bahay mo at kung gusto mo, ikaw na lang ang umalis, basta ako dito lang diretsyo niyang sagot. Naningkit ang mata ko at saka umiling-iling habang nakangisi. I can't believe her. I can't believe you right now, young lady. Ikaw na ang binibigyan ko ng chance na makauwi sa pamilya mo but look at you, you are like a desperate one. Ano pa ba ang kulang para umalis ka? You need money. Fine. Hindi ko kailangan ng pera mo. At oo, nagpapaka-desperada na ako dito. Alam mo kung bakit, tumigil ako saglit para huminga ng malalim. Dahil hindi ko kayang umalis dito na puno ng hinala ang kaisipan mo. Ayaw kong umalis dito dahil gusto ko. Gusto ko nandito lang ako sa pewter mo kahit nagagalit ka sa akin. Kahit magmukhang tanga pa ako, gusto ko dito pa rin ako. Damn, parang masisiraan ako ng ulo kapag ipinagpatuloy niya pa ang pagiging matigas niya. She's a hard-headed person. Then sleep with me if you are willing to stay here. Wala na siyang kawala ngayon. Binibigyan ko na siya ng pagkakataon na makaalis but she always pushed herself from me. Paano ko siya matanggihan kung palagi siya nagpapakita ng interes? Hindi ko siya kayang paalisan pero dahil nagmumukhang loko na ako kapag kasama ko siya dito kaya naisipan ko na pauwiin siya ng Batangas. Gustong gusto kong malaman ang totoo dahil pinipilit niya talaga na may nangyari sa amin. Kahit labag sa kalooban ko na pagsabihan siya ng masasakit na salita, still gusto niya pa rin ang masusunod. FK, she's a virgin, really tight and beautiful. I can't believe na nagawa kong biglain ang pagpasok sa kanya knowing that she's hurt if I do that. Ang gago ko, magdamag akong naglasing, nakipagbasag ulo rin ako sa mga customer kong gago. Napuno ng suntok ang mukha ko dahil hinayaan ko sila na patayin na lang sana nila ako. Hindi ko intensyon na saktan si Angeline pero dahil sa kagaguhan ko, I made her hurt. I know her birthday that's why I bought her a cake. This is not me. This is not my thing but look at me right now. I'm patiently waiting until the night comes bago umuwi ng unit ko. Nadatnan ko siya na nasa kusina habang kaharap ang isang cupcake. May nakatirek na kandila at mukhang kakahihip niya lang sa lingas dahil ang usok ay kumalat sa ere. I feel hurt again. Parang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung paano ibibigay sa kanya ang cake. Sa huli, sa ref ko nilagay ang cake. Makikita niya rin naman siguro yun doon kapag magbukas siya ng ref. I tried to be nice at her kahit alam ko na ang totoo. She's my wife even if only in the paper. Nagagalit ako sa kanya kapag pinipilit niya sumama sa akin pero pinapayagan ko pa rin siya pero sa huli. Selos ang nararamdaman ko kapag nakikita ko siyang may kausap na mga lalaki kahit hindi naman niya intensyon na kausapin ang mga ito. At ngayon na aalis na ako papuntang bar talagang gumising pa rin siya para sumama sa akin. She's okay at my place. Ano pa ba ang gusto niya dahil ako gusto ko lang naman na kapag umuwi ako, nadadatnan ko siya na maayos at komportable sa bahay ko. Ayaw ko na sana siyang komprontahin kung ano man ang nalaman kong totoo pero dahil sinasagad na naman niya ang pasensya ko, hindi ko na napigilan. Mamili ka, aalis ka ngayon dito o ako mismo ang mag-PayPal sa'yo.
I'm releasing you from any obligations to me, diretso at walang hisitasyong sabi ko. I'm mad, full of anger that I couldn't think na madaling na. Pero, may kontrata tayo na pinirmahan. Wala akong pakialam. At wala din akong pakialam kung may kasunduan din kayo ng ama ko. All I want is you to live here in my house. I don't need you as my wife. You're a contracted wife at ngayon pa lang, pinapawalang bisa ko na ang paisteng kontrata na yun. Mas lalo mong ginawang miserable ang buhay ko at wala kang karapatan na ituwid pa yun dahil mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Your presence is no longer tolerated here. Live and don't come back. Wala na, napigtal na ang tali na matagal kong pinipilit na hindi maputol, parang pinipiga ang dibdib ko nang makita kong dahan-dahan siyang naglakad palapit sa pintuan. No. Don't listen to my damn words. I didn't mean to say those kind of G words. Don't leave me. Kung ang pag-alis ko ang magiging dahilan ng paghupa ng galit mo, gagawin ko ngayon din. Pero bago ako lumabas sa pintong ito, gusto ko lang malaman mo na masaya ako dahil kahit sa maikling panahon, naranasan kong makasama sa lis ang bubong ang lalaking matagal ko hang hinahangaan ng palihim. Kahibanggan man pero sasabihin ko na ngayon na matagal na kitang gusto at dahil baka huli na rin naman to kaya kinapalan ko na lang ang mukha ko. Weeks have passed since Angeline left. Nakakapanglumbay. Nakakapanibago. Natutulila ako kapag napapatingin sa blankong kusina ko. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. I'm worried and still blaming myself. I didn't mean to expel her. Ang gusto ko nun ay suwayan niya ulit ako. Ang gusto ko baliin niya ang mga sinabi ko at ipilit ang sarili na dito lang siya sa bahay ko, but she didn't. Pinaimbestigahan ko na siya. Magaling si Saddam at nahanap siya kaagad. I'm thankful that she is perfectly fine pero dismayado rin nang malaman na si Rain ang tumulong sa kanya. Sa mga panahon na dumaan mas lalo kung naintindihan ang pananggalingan ni Angeline. Matagal ko na rin natanggap na mali ako at nagpakatigas ako simulat sa Paul. Dahil sa pagiging gago, hindi ko naisip na mali ako at tama sila. Tama si Dad. May purpose kung bakit nagawa iyon ni Angeline. For the sake of his brother, that's why. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Niligawan ko ang pamilya niya. Humingi ako ng tawad sa kanila. They give me a chance to prove to them that I'm willing to risk everything. Linggo-linggo ako umuwi sa kanilang bahay. Gumagawa ng gawaing bahay. Lahat ginawa ko. Nakita ko ang personal na notebook ni Angeline. I thought it just a simple hobby but in the middle of page. Doon ko nakita ang lahat na tungkol sa akin at sa mga pangarap niya sa buhay. She has liked me since I was in college. Well, me too. I like her since she bumps into me in the corridor of our mansion. Maybe she fell first but I fell harder. We reconciled in an unexpected place. Wala akong idea na mismong anak niya na, anak ko rin ang may birthday. Kahit saglit ko lang nakita ang bata, I can say that he is came in my flesh. He is mine, blood and flesh. Bonus na lang ang naramdaman kong lukso ng dugo. Tinanggap ko ang isang pwesto sa kumpanya kahit hindi ko alam kung magagampanan ko yun ng maayos. Rain has his own business, that's why I have no choice but to handle our company. Isang rason rin si Angeline kung bakit hindi ko na pinag-isipan ang alok ni Dad. I want to be with her. I want her back. This time, I won her heart, that's why I proposed to her. Kaso, malas pa rin ako dahil hindi niya tinanggap. I feel hurt. Gusto kong gumuho na lang ang mundo ko nang iniwan niya ako ng luhaan sa gitna ng ulan. My fear and trauma started that time. Sa tuwing umuulan, naaalala ko ang nangyari. Natatakot akong lumabas ng bahay o bumiyahe kapag umuulan. I can't hide my fear every time it rains. Masakit na mabaliwala pero hindi ko rin masisi si Angeline. Maybe this is the punishment for all the tears I gave her before. The agreement. I wanted to continue the unwanted contract we had, Angeline. Ayaw kong tumigil gayong nakukuha ko na ang loob ng anak namin. It's been months since she turned down my proposals. Ang tagal niyang nag-leave and now that she's in the company again, wala na akong sasayangin na oras. I will do everything to win her heart and get back to me again. I'm sorry, Dad. I'm sorry for everything I did.
I'm sorry that I need to be stone when it comes to our family matters. Alam kong gago ako sa part na hindi ko na malayan na lahat ng ginagawa mo ay para sa akin. Hindi ko nakikita ang effort mo para maalis ang hinanakit dito, dinuro-duro ko ang dibdib. For the very first time, I burst out. Hindi ako lasing. I realized everything. Na-realized ko mali ako. Masyado ako nagpapakataas noon, bagay na hindi ko nagawang intindihin ang lahat ng sakripisyo ni Dad para lamang magbago ang paningin ko sa kanya. Hindi pa huli ang lahat, Marcus. You can make the wrong, right? I'm sub. I know hindi ka bawasan sa isang lalaki ang maging isang iyakin. You can chase her as long as you want, son. Pero nasa tabi na niya si Rain. Baka nga mahal na niya. Bigla akong nawala ng lakas nang maalala na si Rain ay nasa tabi niya lang. You can talk to your brother first. Hindi ko alam kung ano ang namamagitan sa kanila ni Angeline, and that's the first thing you need to work on. After we talked, pinaubaya na si Aki ni Rain si Angeline. I started to chase her. Kailangan palagi akong may alam sa mga lakad niya. Kung dati tuwing linggo lang ako pumupunta sa bahay nila para kunin si Jelros, ngayon araw-araw na. Sinasama ko na rin siya sa mga lakad namin, at kahit sa pag-uwi sa Batangas ay kasakasama na siya. Run if you want, Angeline, dahil hahabulin pa rin kita ng hahabulin hanggang sa mapagod ka. You'll be resting in my arms soon, baby. Ilang araw rin ako nagtiis na matulog sa kotse ko para lamang hindi makaligtaan si Angeline. Sumasakses rin naman ako paminsan-minsan, pero minamalas rin kapag dinadaanan siya ng tupak. But still, I love her. Kitang-kita ko sa reaksyon niya ang pagtataka nang makita ang sobrang daming mga baboy. I know it surprised her. Magandang business ang piggery, pero mali ang iniisip niya. Sadyang pinag-isipan ko ng mabuti na mag-alaga ng 100 na mga baboy for our wedding. It's untraditional here in our province. Normal na yon dito sa amin at sinusunod na yon ng karamihan dito. Bilang ako ang lalaki, may karapatan ako na dapat ang partido ko ang mas maraming tapong sa kasal. At ang mga baboy na to ang magiging handa at sabit namin sa araw ng kasal namin. Funny, but that's the truth. And about the 3-story house. Alam ko na pangarap niyang mabili ang lupa na tinitirikan yun. Para sa kanya ang pinapatayo ko. Maliit na bagay para sa akin na tuparin ang pangarap niya. We have a surprise for you. Mabilis natapos ang paggawa ng mansyon na pinapatayo ko. Hindi ako nagkamali na si Queen ang naging engineer ng mansyon. He is damn good engineer. Housewarming ngayon ng mansyon namin. Simula nang manatili kami dito sa Batangas, naging okay kami ni Angeline. Mas lalo ako napanatag at naging desidido na gawin ang pag-propose sa kanya. I'm ready. For the second time, I will do my very best. Please, marry me again, my Mrs. Silverstone. Habang nakaluhod ang isang tuhod, hindi ko moari kung ilang beses akong napalunok. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak-hawak ang singsing. I was so nervous thinking that might she turn down me again. Namumutla at pinagpapawisan ako ng malamig, pero nang makita ko na marahan siyang tumango, lahat ng naramdaman kong takot ay napalitan ng kasiyahan. Napamura ako sa sobrang saya. Ako na yata ang pinakamasayang nilalang sa araw na to. Oo, I can be your Mrs. Silverstone again, Marco. I can be and I will be. Damn, she is crying right now. She's so beautiful. Seeing her wearing our wedding ring was my dream, but to see her walking down the aisle in our wedding day was my dream come true. From a reluctant agreement to a lifelong promise, you're the contract I'd renew every day, baby. I said emotionally. My eyes was full of tears while staring at her, smiling beautifully. She kissed me without hesitation in the front of many people. And this is our love story. From a rough start to a love that stuck. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Marcus at Angeline. Hanggang sa muli mga kababayan kong OFW.